Hi guys! Good evening! Happy Saturday! Pasensya na talaga kayo. Late na naman yung aking vlog. Goal ko talaga na makapag-upload ako every Friday or wala pang Friday, naka-upload na tayo. Kaso, ang dami kong exam. Sunod-sunod talaga siya. Minsan wala akong tulog. Kaya nagpapahinga talaga ako. Pasensyahan nyo na talaga yung aking vlog na late talaga siya. Tinatry ko talaga na makapag-upload ako once a week. Kahit late. Natuwa lang talaga ako sa aking ate. Gusto ko siyang i-shoutout, si Ate Rina. Pag malapit na yung Friday or wala pang Friday, gusto niyang mag-watch ng vlog sa akin. Kaya gusto niya talaga yung aking mga vlogs. Ang sinasabihan ko siya na may exam ako, tapos hindi niya ako kinukulit. Pero pag wala akong exam, na wala akong ginagawa gaano sa school, kinukulit talaga ako ng ate ko kay na feel niya siguro na tamad-tamaran lang ako. So kaya yun. Pero kapag may exam, hindi niya talaga ako kinukulit. Kaya huwag kayong mag-worry talaga sa akin kay pag wala tayong vlogs talaga mga ilang weeks, nandyan lagi yung ate ko magpa-remind sa akin na feel niya talaga na tamad-tamaran ako. Lagi niya talaga akong i-message. Kaya grabe ka-supporter talaga yung ate ko. Nagko-comment lagi siya, yung kadalasan talaga unang nag-watch sa aking vlog. Grabe talaga si ate. Grabe niya ako ka-love and grabe niya ako talaga sinusupport. Kaya na-motivate talaga ako and kayo din guys. Salamat talaga sa pag-message nyo lagi sa Instagram. Pag-kumusta sa akin. Grabe na happy ako na nag-care kayo sa akin. Grabe talaga yung pagmamahal nyo sa akin. Thank you talaga. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagmamahal nyo sa akin. Huwag kayong mag-worry about sa akin, about sa school. Kapag stress ako, alam ko na kung paano i-control yung stress ko. Hindi ko talaga hinahayaan yung sarili ko na masobra talaga sa stress. Kaya, pag mag-stress ako, tinatry ko na i-calm down yung sarili ko. Gumagawa ako ng paraan. Yun talaga yung life. And normal lang yun na may stress tayo. Alam ko na kung paano talaga siya i-handle. Kaya huwag kayong mag-worry sa akin. Ang importante naman na alam ko na i-control, alam ko i-handle yung sarili ko kapag may stress. Mas okay yun kaysa naman na lagi kong ini-ignore yung stress. For me lang talaga nag-work siya na I know talaga na ganituhan. I-accept ko talaga na may stress talaga yung life. Yung importante ay alam natin kung paano natin i-relax yung sarili natin, paano natin i-handle. Before, lagi akong natatakot na ma-stress. Pero darating talaga almost everyday, kunti man na stress. Yung depende sa level ng stress. Nandyan talaga yung stress kahit nga malate lang tayo sa school, kahit nga na may kunting bagay na stress tayo. Pero yung importante talaga na alam natin kung paano siya i-handle and i-control. Yun yung pinaka-importante. Same lang yan din para sa akin lang to, na kapag lagi nating gusto na tayong maging happy, kay akala ko before na yung life ay happy-happy lang. And hindi naman talaga yan yung reality kasi yung happy-happy, hindi everyday happy tayo. Ako before ba, focus ako lagi na happy-happy lang. Mas na-stress ako kasi hindi ko in-understand yung sarili ko kung bakit ganito ako, bakit naka-trigger to sa akin. Kasi pinofocus ko na maging happy lang and naiisip ko lagi before na dapat yung ako, everyday happy ako. And hindi ko din ba pinapakinggan yung iba kong feelings, yung sad ako. Takot akong idaramdam yung sadness. Ngayon, kung sad ako, pinifeel ko yung sad. Kung happy ako, pinifeel ko yung happiness. Yung ganun na feeling, yung hindi ko na laging ini-ignore yung sadness. Kasi kung lagi kong ini-ignore yung nasa sad ako, paunti-unti siya, hanggang lumaki siya. Tapos yun, yung before, hindi ko pinakinggan yung sarili ko kapag nasad ako, lumaki siya. Kaya nagka-depression talaga ako sa mga daming reasons kung bakit ako na-depress. Hindi lang naman isang bagay. Ngayon talaga na almost 30 na ako, pinapakinggan ko na talaga yung sarili ko. Maging happy man ako, maging sad man ako.
importante sa akin lahat yung feelings. Hindi ko alam kung bakit ganito na ako mag-isip. Sinishare ko lang and wala akong fina-follow kung ano man dapat yung i-feel, kung ano man yung dapat gawin, paano i-control dahil subjective kasi yung paano natin i-handle yung sarili sa stress, yung ganun. Hindi naman ibig sabihin na ito nag-work sa akin to, paano ko i-handle yung sarili ko, mag-work din sa inyo kasi iba-iba talaga tayo ng feelings, iba-iba tayo ng opinion, din yung mga naranasan natin, tapos yung edad natin, iba din, and sa environment din. Kaya hindi ko masasabi na ganito dapat yung gawin nyo, paano nyo i-handle, dapat ganito din yung mindset nyo sa pag-handle. Wala akong ma-recommend para sa inyo dahil iba-iba talaga tayo. And sinishare ko lang kung ano yung ginagawa ko and yung mindset ko sa inyo. Hindi ko tinatry na ito yung dapat na gawin talaga kasi sinabi ko talaga iba-iba talaga tayo. Na-share ko na tuloy kasi medyo di ko talaga feel yung mga ilang days ko sa pag-exam talaga. Tapos tinatry kong i-control yung sarili ko sa stress. Tapos nag-work naman siya yung mga ginagawa ko and hindi mas lumalala yung stress ko. Thankful talaga ako. May support system talaga ako kapag di ko feel yung sarili ko. I mean, hindi ako happy. Yung pa-down na talaga ako sa stress kasi may husband talaga ako na sobrang grabe talaga kabait. Na ginagawa niya din yung paraan niya para hindi siya makapagbigay ng stress sa akin. Grabe niya kakalma. Yan na talaga si Habi. Kahit before pa nung hindi pa ako nagbabago. And ngayon, mas kilala na namin yung sarili namin, paano niya din i-handle kapag stress ako, yung hindi ako lumalala kapag may stress ako kasi grabe talaga kabait si Habi. And also, kapag stress talaga ako, hindi din ako gaano pasalita, kay minsan yung init talaga yung ulo mo ba, tapos gusto mo magsabi ng something na negative, yun. And yun kasi ako before na kapag mainit yung ulo ko, salita ako ng salita, tapos hindi na pala tama yung sinasabi ko. And hindi ko talaga intentionally na dapat yun yung sabihin ko. Kaso nga, pagod ako, stress ako, kaya may nasabi talaga ako kay Habi na masama before. Kaya ngayon talaga, alam ko to na feeling na ganito, tinatry ko talaga hindi ako magsalita na bad things kay hindi talaga intentionally na sinasabi ko yun. Nasabi ko lang kasi stress ako, pagod ako, and ayaw ko na mag-excuse ako na ganun kahit ganun pa man yung reason kasi 'di ba kapag makapagsalita ay tayo ng masama sa partner natin, ma-feel nila yan and masasaktan din sila. And kahit pa man 'di ba na mabait yung partner natin, ayaw ko na i-abuse si Habi kasi tao din siya, may mararamdaman din siya kahit pa man na pino-forgive niya lang ako all the time like before, and lagi ko din gagawin. Kaawa naman yung asawa ko, 'di ba? And sobrang bait niya, tapos ganun ko pagtrato. So kapag na-stress talaga ako, hindi ako nagsalita and nang masasakit. Mas gusto ko lang na magpahinga lagi, yung tulog lang ako ng tulog. Pero aware si Habi na stress ako sa school and kailangan ko mag-study. May mga days na gano'n. Sinishare ko lang sa inyo guys kasi feeling ko mas hindi ako nag-talk about kung paano ko gawin yung stress, kung sino talaga ako as wife. Kung na-stress tayo, kailangan talaga natin na i-handle talaga natin yung sarili natin and also kung paano tayo magpatungo. And ayaw ko talaga na excuse na stress ako kaya nasabi ko yun. Na-challenge din talaga ako sa sarili ko kapag ma-stress ako kasi dawi ako mag-handle sa sarili ko. And ngayon, okay na talaga ako na makahandle ako sa sarili ko kapag na-stress ako. And kay Habi din, mas okay na ako na tao, feel na feel ko talaga. Proud na proud ako sa sarili ko kasi kapag ano man yung feelings ko, kahit bad man yung feelings or negative yung feelings ko, alam ko na paano
i-handle yung sarili ko, hindi na ako same before. Grabe na talaga yung matured ko sa ngayon. And, diba, kapag feel down tayo, kailangan natin ng support system na nandyan sila lagi. Pero, ina-ask ko din before ba, kung ganito man lang na, I know talaga yung ate ko, sobra talagang bait niya, si Ate Rina. Sobrang bait niya, lagi siyang nandyan para sa akin. Ang tanong ko before, nung pag-start na tinatry kong i-change yung lifestyle ko na maging kalma na babae, kay inaalagaan ko din ba sila? Yung nagawa nila para sa akin na kagandahan, nagawa ko rin ba? Kasi before talaga, parang lagi lang ako accept ng support system na nagbibigay sila ng happiness sa akin. Ako kaya, nagbibigay ba kaya ako ng happiness sa kanila, or mas niruin ko lang yung mga feelings nila. Yung sa asawa ko, sa ate ko. Yun yung tinatanong ko before. Kaya nung sa ngayon, na okay na ako, okay na yung mindset ko, okay na ako pagtungo, especially sa asawa ko, sa ate ko, yung best friend ko na si Ate Rina, masasabi ko na mas okay ako na tao sa ngayon. Kasi hindi lang yung ako lang ang accept ng support system, kailangan ito makuha ko. Tapos ako din, nakabigay din ako ng good things sa kanila. Ngayon na, mag-30 na ako ngayong year na to, mas importante talaga sa akin na both yung support system at ako nakikinabang na kapag mag-talk kami, may na-learn kami, may na-develop kami, yung mga ganong bagay, hindi lang bad things all the time. Kailangan ko din na kung hindi iba sa ako lang yung gusto mag-learn, ako lang nang accept, pero sila wala ding na-learn sa akin, or ako lang yung tanggap ng good things galing sa kanila, yung sa support system ko. Tapos, yung support system ko, na trauma na pala, kaya hindi pala ako good person para sa kanila. Aware ako na may maganda din akong naidudulot sa asawa ko. Mas happy yung asawa ko sa ngayon, kahit chine-change ko yung sarili ko. Tapos sa ate ko naman, good effect talaga ako sa ngayon sa ate ko. Before, parang ina-abuse ko talaga lagi yung asawa ko sa emotional, hindi sa physical. Kay iba ako magsalita. Tapos si Habi kasi hindi siya sanay na ganun yung laging makikinig. Ako lang talagang pumasok sa life niya na medyo naroy ng konti sa pag-start. Pero ngayon naman, okay naman yung aming relasyon talaga ni Habi. Healthy na siya. Yung support system natin nandyan. Pero kailangan din natin na iisipin din natin sila na tinitik good care natin sila. Dito ko na lang i-end yung aking vlog. I hope nag-enjoy kayo. I love you so much, guys. Bye-bye.